Hello mga ka-kitchen and welcome back to Kitchen Time with Ana. Today, gagawa tayo ng very simple na Pinoy merienda, ang ginataang kamoting kahoy with langka. Let's start! Meron ako ditong 1 kilo ng kasaba or kamoting kahoy na hinugasan ko na para matanggal yung mga lupa-lupa. Babalatan natin ito at kapag nabalatan na, ay hiwa-hiwain natin diretso doon sa tubig na kanyang paghuhugasan. Yung hiwa na gagawin ko dito is medium bite size lang siya. Now, kung gusto nyo mas maliit pa or mas malaki, depende na sa inyo yon. Yan, hugasan lang natin, then set aside na. Masarap rin ito haluan ng hinog na langka. Kaya i-prepare na rin natin yung hinog na langka. Tanggalin lang natin yung core para madali nating makuha yung mga bawat bulb ng ating langka. Tapos, biyakin nyo siya sa gitna para makuha nyo yung buto. Yung buto nakakain din to mga kitchen, huwag nyo itapon. Then kapag okay na, ay himay-himayin nyo rin ito into strips. So once ready na ang lahat, pwede na tayong magluto. Yung ating hinugasang kamoting kahoy ay ilagay na natin sa pot with 2.5 cups of water. Then takpan ito at hintayin kumulo. Kapag kumukulo na to, pwede na nating ilagay yung ating 1 cup of coconut cream or gata. Sabay nito ay ilalagay na rin natin yung ating mga hinimay na langka. Sa pampatamis naman ay condensed milk ang gagamitin ko para mas maging creamy. So mga kalahati lang muna yung ilalagay ko. Dadagdagan ko na lang mamaya kung parang kulang pa sa tamis. Ayoko kasi ng masyadong matamis ito. Nilagyan ko rin to ng konting asin para ma-balance out yung sweetness. Halu-haluin lang natin ng konti tapos takpan. Kapag kumukulo na at naaamoy na nating sobrang bango na nito, kumuha na kayo ng fork at tignan ninyo kung malambot na yung mga kamoting kahoy. Kapag madali na siyang natusok ng tinidor, luto na yon. So, ilagay na natin yung sago na luto na din. Haluin itong mabuti para maging well combined. At kapag sa palagay nyo ay ready na ang lahat, pwede nyo nang patayin ang apoy and ready to serve na. Bago ko tuluyang patayin yung apoy, tinikman ko at sa palagay ko kailangan ko pa ng konti lang na karagdagang condensed milk. Kaya it's totally up to you mga ka-kitchen. Kung gusto nyong mas matamis pa, pwede nyong ubusin yung buong lata ng condensed milk. At ganun nga lang kadali gawin itong very simple at napakasarap na Filipino merienda, ginataang kamoting kahoy. Sana na-inspire ko kayo na subukan din ito. Thank you for watching mga ka-kitchen. See you next time!